Mas naging sikat ang Onibako duo nang mabalita sa kanilang eskwelahan na natalo nila ang estudyante ng second year sa Kyoko High at sinabing wala talagang makakatalo sa Onibako kaya sinabi ni Onizuka na kapag may napatrouble sa mga ito ay tawagan lang sila. Natuwa ang mga ito dahil wala nang mambubuli na second year at third year sa kanila. Napansin ni Makoto ang binabasang magazine ni Ryuji at tinanong kung naghahanap ito ng part-time job pero nahol ata niya na iniiwasan siya ng dalawa. Niyaya niya ang dalawa na sumalakay sa Kyoko High dahil umano sa pangmamaliit ng mga yun sa Onibako kaya dapat nilang ipakita ang kanilang tunay na bangis. Pero sinabi ni Onizuka na hindi na kailangan kaya tinanong ni Makoto kung ayaw ba nitong maging sikat sa mga kababaihan. Nabuhayan ng dugo si Onizuka nang marinig iyon. Sinabi ni Makoto ang tatlong girls' school na nakapalibot malapit sa Kyoko High at kapag nagawang kontrolin ni na Onizuka ang Kyoko gamit ang lakas ay pag-aagawan sila ng mga kababaihan bilang kauna-unahang bayani ng shonan. Na-imagine ni Onizuka ang mga babae na tinatawag ang pangalan niya kaya napatayo ito sa saya at niyaya si Makoto pero ayaw sumama ni Ryuji sa kanila at sinabing may gagawin pa siya ngayong gabi. Nagtaka si Makoto kung bakit kakaiba ang ikinikilos ni Ryuji pero sinabi ni Onizuka na hayaan na lang muna iyon dahil ito ang pinaka-importanteng oras sa buhay ni Ryuji. Sa tabing dagat ay kinausap ng leader si Asakura at sinabing dahil sa pagsugod ng mga ito sa Onibako ay naging kaiya-hiya ang Kyoko High. Pero isang lalaki ang nagsabing tigilan na ang Onibako at siya na ang baalang kumausap sa mga iyon. Sa isip ni Asakura ay hindi siya papayag dahil hindi siya magiging masaya hanggat hindi gumagapang sa paanan niya ang Onibako. Sinabi pa ni Asakura na may kilala siyang makakapanakot kina Onizuka, si Okubo. Nagulat ang mga kasama ni Asakura at sinabing huwag niya yung gawin dahil masyadong delikado si Okubo dahil isa yung mamamatay tao. Hindi nila alam ay narinig ni Yokokawa ang usapan nila at ibinalita yun sa mga kasamahan. Sa isang restaurant ay pinagtitinginan ng mga babae ang mga taga Kyoko High dahil sa balita na talonan ang mga ito. Nang biglang dumating si Yariyama at ibinalitang pumunta sina Asakura kay Okubo para ipaharap sa Onibako na ikinagulat ng mga iyon, nang biglang dumating doon si Onizuka. Nakarating na si Asakura kay Okubo at nang pagbuksan siya nito ng pinto ay nagpakilala siya. Hindi sana siya nito papansinin pero nang banggitin niya ang Onibako ay naging interesado iyon at pinatuloy sila sa loob. Samantala, habang nasa daan sina Mariko at Ayumi ay sinabi ni Ayumi ang plano nila ni Ryuji na magpakasal kapag nakatapos na iyon ng pag-aaral. At pagkatapos ng 2 taon ay mamumuhay sila ng kanila. Natuwa naman si Mariko para sa kaibigan. Nang magkita sina Ayumi at Ryuji ay sinabi nito na hihinto na siya sa pag-aaral para makapagtrabaho siya at nang sa gayon ay makapag-ipon sila dahil hindi naman pwedeng aasa na lang siya sa trabaho ni Ayumi lalo at siya ang lalaki. Inisip ni Ayumi ang kapakanan ni Ryuji pero nagpumilit ito na wag siyang mag-alala dahil gusto lang siyang mapasaya nito. Umalis na si Ryuji dahil may job interview pa siyang pupuntahan. Sa restaurant ay humingi ng pasensya ang isa sa mga lalaki sa inasal ni Asakura at sinabing pipigilan ang mga iyon para lang wala ng gulo. Naintindihan yun ni Onizuka at sinabing patas na sila ngayon. Bago umalis ay binalaan nito si Onizuka na hindi pa din tumitigil sina Asakura pero sinabi ni Onizuka na hindi naman nagpapatalo ang Onibako kahit pasugatan na sila. At doon nito sinabi ang tungkol kay Okubo. Sa bahay ni Okubo ay iniabot ni Asakura ang hindi kalakihang halaga ng pera bilang pasasalamat kay Okubo pero nagalit iyon at sinabing mananagot ang tatlo kung hindi magbibigay ng respeto sa kanya kaya agad na kumapa si Asakura ng pera sa kanya. Inilapag ni Okubo ang litrato ng girlfriend ni Asakura at sinabing sa halip na pera ay ipahiram na lang muna iyon sa kanya ng isang gabi. Nakiusap si Asakura na ibang bagay na lang huwag lang iyon pero sinuntok lang siya nito. Sa huli ay napilitan na ring pumayag si Asakura at ipinagamit ang kasintahan kay Okubo. Naluha na lang siya sa labas habang naririnig ang sigaw ni Natsumi, ang babaeng 2 taon niya ng kasintahan. Sinisi siya ng isa niyang kasamahan pero wala na siyang ibang magagawa dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Habang naglalakad ay pilit tinatanong ni Makoto si Onizuka kung sino si Okubo pero hindi ito sumagot. Nang makatapos si Okubo kay Natsumi ay sinabi nito kay Asakura na nais niya muling hiramin iyon sa sunod. Dagdag pa ni Okubo na tutugisin niya ang Onibako pero bago iyon ay humingi muna ito ng 1 million yen na ikinagulat ni Asakura dahil buong akala niya ay si Natsumi na ang kabayaran pero sinabi nito na guguluhin siya nito kung hindi siya magbabayad. Samantala, masayang nagtatrabaho si Ryuji dahil ginagawa niyang inspirasyon ang litrato ni Ayumi na nasa bulsa ng damit niya, at dahil doon siya nakatingin habang naglalakad ay natisod siya at natapon ang dala niya sa mga customer kaya nagalit ang mga iyon.
Pinuntahan siya ni Onizuka at nakitang abala siya sa pagtatrabaho kaya hindi siya nito makakausap nang biglang lumitaw si Seijima sa likod niya. Nalaman ni Seijima ang lugar na yun kung saan nagtatrabaho si Ryuji at alam din nito ang tungkol sa kasintahan ni Ryuji, pati na rin ang pagsugod ni Onizuka sa Kyoko High. Nahalata ni Seijima na kakaiba ang ikilos ni Onizuka kaya sinabi ni Makoto na iyon ay simula nang marinig nito ang pangalan na Okubo sa Kyoko High kahapon. Hinila ni Onizuka si Makoto palayo habang napamilyar naman si Kamata sa pangalang Okubo. Pinagsabihan ni Onizuka si Makoto na huwag banggitin ang tungkol sa bagay na iyon pero nagtataka talaga ito kung sino si Okubo. Pinalaan siya ni Onizuka na wag na yung babanggitan lalo na kay Ryuji. Sa bahay ay nakausap sa telepono ni Ayumi ang kanyang ina tungkol sa arranged marriage na tinanggihan na niya dahil hindi niya na kayang lokohin pa ang kanyang sarili at ang nais niyang pakasalan ay si Ryuji. Habang pabalik na sina Onizuka ay hinarang siya nina Seijima at tinanong kung sino si Okubo, ikinalugod ni Onizuka ang pag-aalala nina Seijima at Kamata pero sinabi niyang hayaan na iyon. Nang biglang dumating na doon si Okubo at agad itong sinugod ni Seijima pero hinampas lang siya nito sa ulo. Nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ni Onizuka at Okubo tungkol sa pag-atake ni Onizuka sa upperclassmen ng Kyoko High pero sinabi ni Onizuka na ayaw niya masangkot doon si Okubo. Uminit ang ulo ni Okubo at sinabing sino si Onizuka para diktahan siya. Sinabi ni Onizuka na nagkaroon na sila ng kasunduan ng mga third-year student tungkol sa insidente. Sinuntok ni Okubo si Onizuka at sinabing wala siyang pakialam sa napagkasunduan basta't hindi niya gusto si Onizuka. Pinuklat niya ang peklat na ginawa kay Onizuka noong natalo niya ito, noong sabihin ni Onizuka na invisible siya at hindi siya magpapatalo kina Okubo. Ang bahaging ito ay ang tinutukoy ni Okubo na kung saan ay natalo niya si Onizuka. Presko noon si Onizuka at madalas gumawa ng gulo dahil hindi siya natatalo pero noong oras na iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng takot. Tinanong siya ni Okubo kung nais niya ba ulit iyong maramdaman kaya humingi ng tawad si Onizuka at sinabing hihingi rin siya ng tawad sa Kyoko High para lang matapos na iyon. Nagulat sina Makoto sa kanilang narinig. Pinitawan ni Okubo si Onizuka at sinabing magbigay ng 1 million yen at kakalimutan na nito ang nangyari. Nagulat si Onizuka dahil wala siyang ganoong halaga ng pera kaya sinabi ni Okubo na ihanda nila ni Ryuji ang sarili nila kapag hindi sila nakapagbayad. Pinuntahan na ni Onizuka si Ryuji kahit nasa trabaho pa ito pero sinabi lang ni Onizuka ang tungkol sa pag-absent nito ng ilang araw sa eskwelahan. Nagkamustahan sila at sinabi ni Onizuka na mag-uusap sila pagkatapos ng trabaho ni Ryuji, pero hindi pwede si Ryuji dahil may lakad pa ito kasama si Ayumi kaya naisip nitong isama na lang si Onizuka. Hindi pumayag si Onizuka at sinabing uuwi na lang siya kaya sinabi ni Ryuji na magkita na lang sila pagkatapos nilang manood ni Ayumi ng sine pero binawi na lang yun ni Onizuka. Napansin niyang masaya si Ryuji kaya ayaw niya na iyong masangkot at tatapusin niya na lang iyon mag-isa. Masayang masaya si Ayumi nang makatapos silang manood ni Ryuji sa sinehan at tinanong niya ito kung ayos lang kay Ryuji na hindi na nito makasama palagi si Onizuka kapag ikinasal na sila. Hindi agad nakasagot si Ryuji pero sinabi nito na ayos lang naman iyon dahil magkakasama na naman silang dalawa. Naisip ni Ryuji na bumili ng inumin kaya pinaghintay niya na lang doon si Ayumi. Habang bumibili sa vending machine ay narinig ni Ryuji ang usapan na hihingi raw ng tawad ang Onibako sa mga second-year student ng Kyoko High. Tinanong ni Ryuji ang lalaki tungkol sa detalye. Nagalit si Ayumi dahil natagalan siya sa pagbalik nang biglang naalala ni Ryuji ang sinabi ng lalaki na si Okubo ang nasa likod ng planong iyon. Tinanong siya ni Ayumi kung bakit siya tulala pero sinabi niyang wala iyon at niyaya na ito paalis. Sa eskwelahan ay binigyan ni Nakamata si Onizuka ng perang hinihingi ni Okubo nang biglang dumating si Ryuji at sinabi ang tungkol sa nalaman na paghingi ng tawad sa Kyoko High. Itinanggi yun ni Onizuka pero pinilit siya ni Ryuji na magsalita kaya sinabi niyang wala nang kinalaman doon si Ryuji. Nagalit ito at ipinaalala ang pangako nilang hindi sila maglilihim sa isa't isa. Sinuntok ni Onizuka si Ryuji at sinabing tigilan na ang pagsigaw sa kanya dahil iniwanan naman siya nito kaya labas na doon si Ryuji. Dagdag pa ni Onizuka na hindi na sila magkaibigan ngayon at tapos na ang Onibako. Sinubukan pang lapitan ni Ryuji si Onizuka pero itinaboy lang siya nito kay Ayumi at saka umalis. Nagtaka naman sina Makoto sa ikinilos at sinabi ni Onizuka pero sinabi nito na hayaan na lang siya mag-isa. Samantala, hindi na makapaghintay si Asakura na lumuhod sa kanya si Onizuka nang sa gayon ay magkaroon ng halaga ang ninakaw na pera sa magulang niya. Nang maibigay ang pera kay Okubo ay sinabi nitong sakto ang pagdating ni Asakura dahil paalis na rin sila para makipagkita kay Onizuka pero nagulat si Asakura nang makitang kasama ng mga ito si Natsumi.
Nang makarating sa ilalim ng tulay ay dalawang nakamaskarang lalaki ang humarap kina Okubo at sinabing sila ang Oni Bakugumi at naroon sila para ipaghiganti si Onizuka. Pero hindi pa nakakatira ay nasuntok na agad ni Okubo ang isa sa mga lalaki na si Seijima pala. Nang biglang dumating si Onizuka at sinabing magpapakumbaba na siya kaya huwag nang idamay pa sina Seijima. Tumawa lang si Okubo at sinabing lumuhad na ang mga ito sa kanya. Pinigilan naman ni Makoto si Onizuka na gawin iyon dahil hindi naman kailangan pero galit at naiinip na si Okubo at sinabing sapat na si Onizuka para bigyan siya ni Asakura ng 1,000,000 yen at kasama pa ang girlfriend niyon. Narinig iyon ni Natsumi kaya pinabulaanan ni Asakura na ibinigay siya nito kay Okubo. Naglabas ng patalim si Natsumi at itinutok sa sarili dahil sinabihan umano siya ni Okubo na papatayin kung hindi siya makikinig dito. Kinuhanan din siya nito ng panakot na litrato at ginagamit araw-araw at wala na siyang magawa. Nagulat si Asakura at maging sina Onizuka rin. Nagalit si Asakura at kinwestiyon si Okubo sa maraming beses na paggamit kay Natsumi pero tinawanan lang siya nito. Nang akma nang itutuloy ni Natsumi ang kanyang balak ay pinigilan siya ni Onizuka at hinarap sina Okubo. Sinabi niyang hindi siya luluhod sa harap ng mga ito dahil siya ang pinakamagaling sa shonan at hinamon si Okubo ng one-on-one. Sinubukang pigilan ni Makoto si Onizuka dahil hindi pa nga magaling ang paa nito. Nang aatake na si Okubo ay dumating si Ochubo, ang leader ng Kyoko para siguraduhing maayos ang usapan. Hinamon ni Ochubo ang dalawang partido na ayusin iyon sa loob ng 1 linggo. Sang-ayon si Onizuka kaya sinabi ni Ochubo na ang one-on-one na paghaharap nila ang tatapos sa kabaliwan sa pagitan ng kanilang paaralan. Naging interesado si Okubo kaya pumayag na rin ito at sinabi kay Onizuka na huwag aatres dahil kung hindi ay sisingilan niya ito ng 1,000,000 yen pati na rin si Ochubo. Nang makaalis sina Okubo ay nilainggan ni Asakura si Natsumi pero hindi na nito magawang tumingin dito. Pinayuhan naman ni Ochubo si Onizuka na gawin ang lahat ng makakaya nito dahil siguro naman ay gagaling na ang paa nito pagkalipas ng 1 linggo at iyon lang ang tangi niyang magagawa. Nagpasalamat si Onizuka at sinabing tatanawin niya yung utang na loob. Samantala, bumili ng formal na damit si Ryuji upang magmukhang kaedad ni Ayumi dahil ipapakilala siya sa magulang nito. Pagkatapos ay kumain muna sila pero natitigilan si Ryuji dahil naaalala niya si Onizuka bagay na nahal ata ni Ayumi kaya napagpasyahan nitong kanselahin ang lakad nila bukas. Sinabi ni Ryuji na ayos lang siya at tuloy ang pagkikipagkita nila sa magulang ni Ayumi. Nang biglang marinig ni Ryuji sa 3 lalaki na magkakaroon ng paghaharap sina Okubo at Onizuka at sa palagay ng mga ito ay matatalo si Onizuka lalo pa at pilay pa ang isa niyong paa. Napatayo na lang si Ryuji at niyaya nang umalis si Ayumi. Habang naglalakad ay napag-usapan nila si Onizuka at sinabi ni Ryuji na hindi na siya makikipaglaban pa. Alam niyang masasaktan si Onizuka pero mas pinipili niya ng mamuhay ng tahimik bagay na ikinatuwa ni Ayumi. Habang nakahiga ay naiisip ni Ryuji ang pagkikita nila ng magulang ni Ayumi sa Yokohama at sinabing dapat ay maging presentable siya. Napatingin siya sa litrato nila ni Onizuka at hiniling na sana'y nagkaroon pa sila kahit konti pang panahon para magloko-lokohan. Sa tabing dagat ay ipinakita ni Onizuka na magaling na ang kanyang paa pero nag-aalala pa rin sa kanya si Makoto at nagigilty na siya ang dahilan kung bakit napilay si Onizuka. Sinabi ni Onizuka na walang may kasalanan at niyaya nang umalis si Makoto. Habang naglalakad ay dumating ang grupo ni Okubo at sinabing tatapusin na nila si Onizuka. Ipinaalala ni Onizuka na hindi pa yun ang araw ng kanilang paghaharap pero sinabi ni Okubo na hindi naman siya nangako sa laban na iyon. Inatake ng mga ito si Onizuka, habang si Asakura naman ay nag-propose kay Natsumi pero sinabi ni Natsumi na hindi sila magiging masaya. Patuloy na pinagtutulungan ng grupo si Onizuka at nakita iyon ni Asakura. Nagtago lang ito dahil labas siya sa gulong iyon pero dahil may utang na loob siya kay Onizuka ay naisip niyang sabihin iyon kay Ryuji. Bihis na at nag-aabang na sa tren si Ryuji habang mabilis na tinakbo ni Asakura ang kinaroroonan ni Ryuji. Nang makarating sa istasyon ng tren ay isinigaw niya ang pangalan ni Ryuji na inakala niyang sakay na sa umalis na tren nang bigla yung dumating at tinanong kung anong nangyari kay Onizuka. Ibinalita niya ang pambubugbog ng grupo at ang hindi pagtupad ni Okubo sa usapan at sinabing si Ryuji lang ang makakatulong kay Onizuka, pero dahil may lakad ay sinabi ni Ryuji na hindi siya makakapunta. Nagpumilit si Asakura pero wala na talagang interes na lumaban si Ryuji kaya umalis na siya. Wala nang magawa si Onizuka sa grupo ni Okubo pero nang hahampasin na nito si Onizuka ay inunahan ito ni Asakura at sinabing iwan na sa kanya ang grupo at tumakbo na. Galit na galit si Okubo at akmang ibinaling ang pananakit kay Asakura pero tumayo si Onizuka at sinuntok si Okubo at ang grupo nito.
Maya-maya pa ay ginawang bihag ni Okubo si Makoto at sinabing pag hindi tumigil si Onizuka ay bubulagin niya ang mata ni Makoto. Biglang dumating sa lugar si Ryuji para tulungan si Onizuka para dito ay mahalaga si Ayumi pero mahalaga din naman si Onizuka. Nang magsimula ang laban ay agad nilang napabagsak ang ibang tauhan ni Okubo kaya sinugod sila nito hawak ang patalim pero pinalo ni Seijima ang kamay nito at nabitawan ang patalim. Sinabi ni Onizuka na ipaubaya na sa kanya si Okubo kaya ibinuhos niya ang buong lakas sa pagsuntok dito kaya tumalsik si Okubo. Samantala, nagalit na ang ama ni Ayumi dahil wala pa si Ryuji pero sinabi nito na hintayin pa nila yon ng konting minuto. Hindi man lang makaatake si Okubo kay Onizuka kaya kumuha na ito ng arnis pero naaga yun ni Onizuka at ginamit sa kanya hanggang sa nagmakaawa na siya at humingi ng tawad. Na-realize ni Ryuji kung gaano kalakas si Onizuka. Maya-maya pa ay kinuha ni Onizuka ang baseball bat at balak na nitong tapusin si Okubo nang biglang dumating si Ochubo. Tumawa na lang si Okubo dahil siya ang tumawag kina Ochubo kaya sinabi niya na tapusin na si Onizuka pero sinabi ni Ochubo na labas sila doon dahil laban nila iyon. Nagulat si Okubo nang sabihin ni Ochubo na hindi sila pumunta doon para sa kanya kundi para kay Onizuka na nahulog sa patibong niya at wala nang tumitingala sa kanya sa Kyokuhai. Nagmakaawa si Okubo pero sinuntok pa rin ito ni Onizuka. Pinati ni Ryuji si Onizuka at sinabing hindi sila dapat maghiwalay at magdamayan palagi kaya kahit may kasal siya ay magtutulungan pa rin sila. Mas nagalit pa ang ama ni Ayumi dahil 1.5 oras nang late si Ryuji, at nang paalis na sana ito ay nakiusap si Ayumi na maghintay pa ng 30 minuto dahil alam niyang darating si Ryuji. Habang nagmamadali sa pagmomotorsiklo ay biglang hinabol ng mga pulis si Ryuji kaya mas binilisan pa nito. Pinayuhan si Ayumi ng kanyang ina na huwag nang pakasalan si Ryuji. Habang nasa may escalator si Ayumi ay dumating si Ryuji at agad niya itong niyakap pero napatanong ito kung bakit madumi si Ryuji kaya nagpalusot na lang ito na nahulog sa hagdan. Hindi naniwala si Ayumi kaya humingi ng tawad si Ryuji at sinabing nasa panganib si Onizuka at hindi niya kinayang pabayaan iyon mag-isa. Naintindihan naman siya ni Ayumi dahil isa rin naman yun sa nagustuhan nitong katangian sa kanya kaya natuwa si Ryuji. Maya-maya pa ay niyaya siya nitong maglakad sa mabituing lungsod ng Yokohama. Nagkayayaan silang sumakay sa barko at doon ay naalala nila ang unang beses na nagkakilala sila. Habang nasa loob ng barko ay pinaghintay ni Ayumi si Ryuji habang nag-aayos siya, nang lumabas si Ayumi ay nakabihis na ito ng damit pangkasal na ikinagulat ni Ryuji. Nagmotor sila papuntang simbahan para magpakasal kahit silang dalawa lang. Nang makarating sa simbahan ay ikinasal at nangako sila sa isa't isa. Kinabukasan ay ibinalita iyon ni Ryuji kay Onizuka na halos hindi makapaniwala. Habang nagkakatuwaan ay biglang dumating si Aito at ibinalita kay Ryuji na nagretiro na si Ayumi bagay na hindi mapaniwalaan ni Ryuji kaya pinatotohanan iyon ni Mariko at ibinigay ang iniwang sulat ni Ayumi. Sinabi ni Ayumi sa sulat na hindi niya mapapakasalan si Ryuji at humingi ito ng tawad, iyon ay dahil sa agwat ng kanilang edad kaya na-realize ni Ayumi na hayaan munang i-enjoy ni Ryuji ang kanyang kabataan dahil marami pa itong makikilalang ibang tao. Sa huli ay sinabi ni Ayumi na hinding-hindi niya malilimutan ang araw na pekeng ikinasal sila. At bilang guro nila ay iyon ang huling bagay na maituturo niya kay Ryuji. Hindi maintindihan ni Ryuji ang nangyayari at nang makarating ito sa istasyon ay nakaalis na ang tren. Sinundan siya ni Onizuka para damayan.